minsan nakikita natin yung ibang partido, hindi sila nagugulat sila, natatakot yata sila sa inyo. Dahil pagka nakita ang line-up ng alyansa, kung ano-ano na sinasabi, narinig lang natin ng isang araw. Wala daw pag-asa, siguro, kanina wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay, talaga, sabagay, mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Anong mga banat ni Bongbong Marcos? Oh, pinapalabas na mamamatay tao si Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabayan talaga niya. Oh. Pangalawa, sinasabi niya, niloloko niya yung mga tao na kung manalo daw yung grupo, mga senators ni Pangulong Rodrigo Duterte ay gagawin daw tayong probinsya ng China. Halat panluloko mga kababayan. Di ba? At the same time, sinasabi din niya na kapag manalo yung grupo ni Pangulong Rodrigo Duterte, ay Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating YouTube Tabunin PH channel mga kababayan. Nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video mga kababayan. At ito ngayon mga kababayan, pag-usapan natin ito, mahalaga nating pag-usapan ito kasi ito mga kababayan, nako, hawak na sa liig si President Bongbong Marcos mga kababayan ni former President Rodrigo Duterte. O sabihin natin sa mga Duterte mga kababayan, hawak na siya sa liig. Bakit? Ito, pag-usapan natin. Tingnan natin, ano ang ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte na ikinagagalit ni Bongbong Marcos. Okay? Again, subaybayin ito hanggang sa huli kasi identify natin ito. Ngalawa, ano kaya ang kamalian na nagawa ni Bongbong Marcos kung bakit bumalik itong mga nagawa niya dito sa kanyang administrasyon mga kababayan na humantong sa ganitong sitwasyon ngayon. Okay? Pangatlo mga kababayan, ano ang naiisip ni Bongbong Marcos dito bilang solusyon para makawala dito sa trap na ginawa ng mga Duterte mga kababayan. Ito pag-usapan natin hanggang sa huli. Okay? So ito umpisa na natin. Paki-like and share ng video natin mga kababayan and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay? Ito, may video ako na i-share sa inyo. Kung natatandaan niyo ito, 3 months ago ito. Okay? So pakinggan muna natin mga kababayan kasi ito yung tingin ko yung umpisa mga kababayan. Okay? Ito. Tingnan natin. Si BBM, sabihin ko sa inyo, may listahan ng 5 bagay na impeachable offense niya. Pero sa tingin niyo, papasa dyan sa House? Of course, hindi. Diba? Yan muna mga kababayan. Of course, hindi yan sasabihin ni Sara Duterte. Kasi, kung sasabihin niya yan, mapaghandaan yan ni Bongbong Marcos at kaniyang administration mga kababayan sa lahat ng involved. Okay, bakit natin nasabi na hawak na ng mga Duterte itong si Bongbong Marcos mga kababayan? Kasi unang-una, okay, ano ang ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit galit na galit itong si Bongbong Marcos? Unang-una mga kababayan, simple lang. Okay? Kung natatandaan nyo, hindi nagalit si Bongbong Marcos na tinawag siyang adik. Di ba? Hindi siya nagalit. Anong ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte? Binanata niya yung 2025 budget mga kababayan. Binanata niya. At ano pa, binanata niya yung pag-transfer ng PhilHealth. Yung budget ng PhilHealth, ng pera ng PhilHealth. Binanata ni Pangulong Rodrigo yung pagbenta ng gold reserves mga kababayan. Lahat yun may involvement sa pera. Yun lang tanong natin mga kababayan. Bakit nung binanatan si Bongbong Marcos patungkol sa drugs, hindi siya nagalit? Of course, hindi natin yun masagot kung totoo ba yan o hindi. Pero ngayon, bakit nagagalit dito si Bongbong Marcos kung nung binanata na
yung patungkol, yung may kinalaman sa pera, mga kababayan. Ano kayang ibig sabihin nito? Totoo kaya o hindi? Mag-comment kayo dyan. Totoo kayang may nangyayaring kababalaghan dito sa pera ng bayan? Kasi nga, nung una, nung PhilHealth, transfer nila. Pangalawa, may yung mga gold reserves natin, binenta nila. Then, pangatlo, yung Maharlika funds, medyo questionable, mga kababayan. Yung pang-apat, yung 2025 budget na klarong-klarong may kababalaghang nangyayari. At dito na sumabog si Bongbong Marcos, mga kababayan. So yun na nga, anong kamalian or anong ginawa ni Bongbong Marcos na kung saan nagresulta ito na bumaliktad sa kanila? Yung solusyon nila dito na kung saan binulgar na ni Pangulong Rodrigo Duterte at ng kanyang mga kalyado yung issue patungkol sa pera ng bayan, ang solusyon nila i-impeach si Sara, mga kababayan. Di ba? Yan yung resulta, yan yung solusyon na naisip nila ngayon, na i-impeach si Sara. Ito na nga, in-impeach nila si Sara. Di ba? So kung titignan natin, mga kababayan, di ba dapat, in-impeach si Sara, di ba dapat, si Sara yung magiging desperada? Si Sara yung magagalit? Bakit ngayon, kung titignan natin, bakit si Bongbong Marcos pa nagiging desperado, mga kababayan? So, bakit? Kasi sa pag-impeach nila dito kay Sara, mga kababayan, naiisip ng mga tao na yung sinasabi, yung binulgar ni Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan, patungkol dyan sa pera ng taong bayan, somehow nagiging totoo. Iniisip ng mga tao ngayon na totoo itong issue sa budget. Lalo nitong 2025 budget. At sa, yun na nga, yung mga diniscuss ni Pangulong Duterte na may kinalaman sa pera, mga kababayan. At ngayon, sinong naging kalaban ni Bongbong Marcos dito? Si Sara Duterte ba? Well, politically, yet ang totoong nagiging kalaban ni Bongbong Marcos, mga kababayan, at ng kanyang administrasyon ay hindi si Sara, hindi yung mga Duterte, mga kababayan. Sino? Yung mga tao. Di ba? Kasi naibulgar na itong administration ni Marcos, mga kababayan, naku, mas grabe yung corruption. May nagbansag nga dito sa 2025 budget na the most corrupt budget. Isipin mo, administration mo yan. Yet yung 2025 budget tinawag na the most corrupt budget. Anong ibig sabihin? Hindi, with reference din yan sa administration mo, sa pamamalakad mo bilang pangulo ng isang bansa. So, babalik din yan sa iyo. Again ha, tignan nyo yung mga nangyayari. Inimpeach si Sara, ang resulta nun, naging kalaban yung mga tao. At ito ngayon, mga kababayan, since naging kalaban yung mga tao, tamang-tama yung timing kasi mag-e-eleksyon, mga kababayan. Anong resulta? Preskong-presko pa sa isip ng mga tao yung ginawa ng Marcos administration dito kay Sara Duterte, na kung saan iniisip ng mga tao or parang na-confirm nila na talagang may problema dyan sa budget or sa pera itong pamamalakad ni Bongbong Marcos, mga kababayan. At ito ngayon, magiging crucial itong 2025 election, mga kababayan, crucial for congressman at mga senador, mga kababayan. Senatoriables, mga kababayan, lalong-lalo na. Bakit? Ito ngayon yung naiisip na solusyon ni Bongbong Marcos. Ito ngayon yung naiisip niyang solusyon na dapat yung mga kaalyado niya,
lahat ng mga kalyado niyang senatoriables ay makapasok, mga kababayan. Kasi nga crucial eh. Kasi nga crucial, mga kababayan. Bakit? Kung makapasok itong iniendorso niyang mga senatoriables, mga kababayan, most likely lahat ito i-convict si Sarah, mga kababayan. Okay? So lahat ito i-convict siya. What if hindi makapasok? What if ibang grupo, lalo-lalo na yung grupo ni Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan? Anong mangyayari? So ang mangyayari nito, mga kababayan, malaking chance na hindi i-convict itong si Sara Duterte pagdating ng impeachment trial. At babalik ito doon kay Bongbong Marcos, mga kababayan. So parang nakikita na ni Bongbong Marcos na kung karamihan dito sa senatoriables ang papasok ay galing sa grupo ni former President Rodrigo Duterte, mga kababayan, nakikita na niya na parang hindi na niya matatapos itong term niya, mga kababayan. Kaya, anong solusyon niya ngayon? Talaga ito. Pinapakita dito na talaga desperado na si Bongbong Marcos, mga kababayan. Ito, tignan nyo itong speech niya. Kung minsan nakikita natin yung ibang partido, hindi sila nagugulat sila, natatakot yata sila sa inyo. Dahil pagka nakita ang lineup ng alyansa, kung ano-ano na sinasabi, narinig lang natin ng isang araw. Wala daw pag-asa, siguro, kanina wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay, talaga, sabagay. Mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtaka kung bakit ganun. Ngunit, maintindihan mo rin. Dahil kung ako nga ay nasa kabilang partido at itong mga ito ang kaharap natin, ay bako, mahihirap sasabihin ko, mahihirap na kampanya ito dahil mabigat ang kalaman. Mabigat ang kalaban dahil tingnan yung muna kung tikilatisin natin sila ng isa't isa. Napakatingkad po ng mga record nila, napakaganda ng kanilang mga naging performance sa kanilang iba't ibang inupuan na mga posisyon sa pamahalaan. Kuminsan Okay, stop muna natin dyan, mga kababayan. Eto, pinapakita dito, mga kababayan, na kung saan, kung napansin niyo yung speech ni Bongbong Marcos, utal na utal, mga kababayan. Halatang hirap i-endorso yung kanyang mga senatoriables, mga kababayan. At akalain nyo, Pangulo ka na, di ba? Simple lang naman yata yung trabaho or hinihiling ng mga senatoriables mo, mga kababayan. Hindi naman ikaw yung kumandidato. Ang kumandidato, yung mga kasamahan, yung mga ini-endorso mo. So basically, hindi mo na kailangan manira ng iba. Simpleng endorsement lang okay na. Kasi ang gusto mapakinggan ng taong bayan ay yung mga kandidato mo. Anyet dito, mga kababayan, sa speech ni Bongbong Marcos, halatang desperado na i-endorso itong mga kaalyado na para manalo. Ito na nga, tumitira doon sa kabilang kampo. Sa kampo ni Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. Simple lang naman ang banat ng kabilang kampo. Simple lang naman. Sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na kung mahina yung performance mo kasi hindi mo na-resolve yung basic problems ng mga taong bayan. Yung sa drugs, yung mahal, lalong nagmahal yung mga bilihin. Objective yun. Ngunit ito yung banat mo. So halatang desperado, mga kababayan. Bakit? Kasi nga ito natatakot
itong si Bongbong Marcos sa resulta ng eleksyon, mga kababayan. Gusto talaga niya na manalo itong mga kandidato niya. Kasi para masiguro niya o masigurado niya, mga kababayan, yung pag-impeach dito kay or pagtanggal dito kay Vice President Sara Duterte. Oh, di ba? Ang problema nito, mga kababayan, kung ano man ang resulta ng impeachment trial laban kay Sara Duterte, mga kababayan, babalik at babalik ito kay Bongbong Marcos. Bakit? Halimbawa, kapag na-impeach dito si Sara, kapag natanggal talaga, kapag i-convict nila dito, sabihin natin mananalo itong mga kandidato ng administration, mga kababayan, at i-convict nila dito si Sara Duterte. So anong mangyayari? Sinong kalaban nila? Hindi yung taong bayan. Sa tingin nyo ba walang gagawin yung taong bayan kapag i-convict nila dito si Sara Duterte, mga kababayan, ng walang rason? Kung hindi nila ma-prove na talagang may kasalanan ito? Sa tingin nyo ba hindi gagalaw yung mga tao? Ngayon nga, gumagalaw na. Oh. Tingnan nyo sa social media, tingnan nyo kahit saan, may mga rallies, may mga caravan na nangyayari, mga kababayan. Again, tingnan nyo yan. Oh. Again, yan yung mangyayari kapag i-convict nila si Sara Duterte. What if hindi ma-convict si Sara Duterte kasi yung mga nakapasok na mga senator, mga kababayan, ay yung mga kaalyado ang mga kaalyado ni Pangulong Rodrigo Duterte? Anong mangyayari? Babalik din yan sa administrasyon, mga kababayan. Posible na earlier na video pinakita ko na sinabi ni Sara Duterte may alam siyang 5 ginawa na impeachable offense ni Bongbong Marcos. Baka yun yung i-capitalize doon sa Congress, mga kababayan, at mayroong mag-file ng impeachment laban kay Bongbong Marcos, mga kababayan. Mahirap na ito ngayon kasi malayo pa yung eleksyon, 2028 pa. At nandiyan na yung 24 na senator, mga kababayan, na susuporta dito. So malaking chance talaga na hindi makatapos ito sa kaniyang termino si Bongbong Marcos, mga kababayan. So ito ngayon. Ito kaya halatang desperado na itong si Bongbong Marcos sa kaniyang speech. At ito, tingnan ninyo. Oh. Kahit saan magpunta yung kaniyang grupo, nandoon siya, di ba? Mga kababayan. Nangunguna siya, nag-speech siya. Tumitira siya doon sa kalaban, doon sa grupo ni Pangulong Rodrigo Duterte. Balikan niyo yung election, 2022 election. Ni isa, mga kababayan, hindi mo marinig na bumabanat yan si Bongbong Marcos sa kalaban. Kahit binanata na siya ni Lenny, ni Kiko Pangilinan, ni Sharon Cuneta, mga kababayan. Ako, personally, minsan, naka-attend ako ng rally ni Lenny Robredo at Kiko Pangilinan, mga kababayan. Personally, narinig ko yung speech ni Sharon Cuneta, ni Kiko Pangilinan, yung anak, hindi dumating si Lenny doon, yung anak ni Lenny Robredo, at ng ibang kandidato nila. Lahat binanatan si Bongbong Marcos at si Sara. Yet, hindi mo marinig na bumabanat ulit si Bongbong Marcos. Ngayon lang. Ito napaka-objective nga ng banat dito ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yet, ito yung banat niya. Di ba? Oh. Napalabas. Oh, anong mga banat ni Bongbong Marcos? Oh, pinapalabas na mamamatay tao si Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabayan talaga niya. Oh. Pangalawa, sinasabi niya, niloloko niya yung mga tao na
kung manalo daw yung grupo, mga senators ni Pangulong Rodrigo Duterte, ay gagawin daw tayong probinsya ng China. Halatang panluloko, mga kababayan. Di ba? At the same time, sinasabi din niya na kapag manalo yung grupo ni Pangulong Rodrigo Duterte, ay dadami daw yung mga patayan at tukhang, mga kababayan. Ito hindi nila nakita na karamihan sa mga tao na naka-appreciate doon sa war on drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang ginawa lang nila dito, nilabas sa publiko or piniframe sa publiko na masama yung ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte or masama yung tukhang, mga kababayan. Yet, hindi yan yung na-experience or naramdaman ng mga tao sa baba. Ito, tanong ko sa inyo, mga kababayan, mag-comment kayo dyan. Ngayon sa time ni Bongbong Marcos, nawala ba yung EJK? Wala na sa posisyon si Pangulong Rodrigo Duterte, ha? Tanong natin, nawala ba yung EJK? Nawala ba yung mga patayan dyan? Again, yung EJK, ha, automatic lahat. Lahat ng patayan, EJK po yan kasi outside po yan ng pag-utos ng korte. Kasi nga wala tayong anong tawag nito? Wala tayong death penalty. So lahat ng patayan extrajudicial yan. Outside ng pag-utos ng korte. So automatic EJK. Ngayon tanong ko sa inyo, comment kayo diyan kung talagang nawala ba yung extrajudicial killing, mga kababayan. Di ba? Mag-comment kayo diyan. In fact, lalong lumala. Bakit lumala? Kasi ang mga namamatay ngayon, mga kababayan, ay mga inosenteng bata, inosenteng babaeng biktima ng rape, inosenteng mga tao na biktima ng lulong sa droga, mga kababayan, di ba? Ito yung mga problema. Ito yung parang tinitwist ng administrasyong Marcos, mga kababayan. Kaya halatang desperado na sila. Okay? So, ito, summarize natin, mga kababayan. Ito, bakit nasabi nating hawak na ni Bongbong Marcos, hawak na ni Pangulong Rodrigo Duterte or ng mga Duterte si Bongbong Marcos, mga kababayan? Kasi, unang-una, binulgar ni Pangulong Rodrigo Duterte ang issue sa pera sa administrasyong Marcos, mga kababayan. At of course, kitang-kita na ng mga tao yan. Bakit? Yung una, ano yung una? Maharlika funds, pag-transfer ng pera ng PhilHealth, pagbenta ng gold reserves, at itong huli, 2025 budget, mga kababayan. Tignan mo yan, i-summarize mo yan, lahat yan may involvement sa pera. Okay? Pangalawa, ang mali ni Marcos, mga kababayan, ay ito, i-impeach si Sara Duterte para matakpan yung issue nila sa pera. Pangatlo, mga kababayan, anong naisip nilang solusyon dito? Ni Bongbong Marcos, dapat manalo yung mga senatoriables nila para makonvict nila dito si Sara. Ang hindi nila nakikita dito, makonvict man si Sara or hindi, nako, babalik talaga yan kay Bongbong Marcos. Kapag nakonvict si Sara Duterte, nako, yung mga tao ang mismong gagalaw dito, mga kababayan. Kapag hindi naman nila na-convict si Sara dito, nako, may alam si Sara Duterte na 5 impeachable offense dito kay kay Bongbong Marcos na posibleng ikapahamak niya, halimbawa kapag nanalo yung mga senatoriables ng PDP laban, mga kababayan. Okay? So dito na lang po muna tayo. Paki-like and share ng video natin and then paki-subscribe na rin po sa channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.